Magandang araw sa lahat. Ang aking iulat ay tungkol sa mga blaan. Ang mga blaan ni Nilia Orpiano Du. Ang nilalaman ng aking iulat ay pagdating ng mga blaan sa Pilipinas, pinuno ng mga blaan, kabuhayan ng mga blaan, pagdating ng mga Kristiyano, paniniwala ng mga blaan, paraan sa pagtatanim ng mga blaan, impluwensya ng Kristyanismo, bahay ng mga blaan, kasuotan ng mga blaan. Sakop ng unang pangkat, ang Indonesian, dumating sa Pilipinas mga 5,000 o 6,000 na taon ang nakaraan. Unang gumamit ng mga bangka bilang paraan ng kanilang transportasyon sa Pilipinas. Mas gusto nilang tawaging blaan kaysa bilaan, at ang pagbigkas nito na bilaan ay nangangahulugang malandi o kalandian. Blaan, biraan, baraan, blaan, bilaan, kaibigan, blaan, tao sa bundok. Ang terminong blaan ay tumutukoy sa miyembro ng etnikong grupo na noon ay tinatawag na biraan. Baraan, blaan, bilaan, bila ay nangangahulugang kaibigan at ang blaan ay tao sa bundok. Karaniwan silang nakatira sa mataas na bahagi sa mga bulundukin sa North Cotabato, Davao at Sarangani Island. Pinangunahan ng dato o village chief na tinatawag na Pulong Wise. Ang pulong tinuturing na may kaya sa buhay dahil sa pagkakaroon ng ginto, alipin at iba pang kultural na kagamitan. Ang may kaya na pulong ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa hanggang kaya niyang suportahan. Ang kapangyarihan ay ekstensibo, hindi nagpapataw ng parusa sa kaniyang kapwa balaan maliban na lamang sa miyembro ng kaniyang pamilya. Tinuturing na pinuno sa isang lugar, otoridad sa pagpapatupad ng batas at hustisya, at tagapag-ugnay sa iba pang pulong. Katangian ng isang pulong: wise, may kaya sa buhay, matapang, maalam, matalino. Kabuhayan ng mga blaan. Pagkaingin o inigo. Inigo sa kanilang wika, palay at mais ang unang itinanim, pagkatapos ay kamuti at iba pang pananim. Dalawang magkasalungat na paliwanag tungkol sa relasyon sa lupa ng mga blaan. Ang kaingin ay resulta ng paraan ng pamumuhay ng mga blaan na palipat-lipat dahil iniisip nilang hindi kailangan ng permanenteng lupa para sa kabuhayan. Dalawang magkasalungat na paliwanag tungkol sa relasyon sa lupa ng mga blaan. Dahil sa kalikasan ng kaingin, kaya napipilitang lumipat ng
lokasyon ang mga blaan at bumalik sila kung maayos na ang lupa, na kadalasan ay pagkatapos ng isang taon. Pagdating ng mga Kristiyano, nagbunsod sa pag-iwan ng mga blaan sa kanilang minanang lupa. Naging tenant o nangungupahan na lamang at ang iba ay naging katulong ng mga Kristiyano. Dahil inangkin ito ng mga nandarayuhang pamilya dahilan sa pagtigil na sa pagkakaingin ng karamihan sa mga blaan. Paniniwala ng mga blaan. Ang mga blaan ay naniniwala sa pagkakaroon ng pinakadakila sa lahat na kinikilala nilang diwata o God. Siya ang tinuturing na mili or planter ng langit at ang heaven, ang langit ay heaven at ang tana, earth at sa lahat ng bagay sa daigdig. May tinagurian din silang linilong o fairies na mas mababa sa diwata na tagapangalaga sa kalikasan. Ang linilong ay hindi manlilikha sapagkat tanging diwata lamang ang manlilikha. Bilang isnalig tagapangalaga, sila'y karaniwang tinatawag na Impan, Mahin, o owner of the sea. Impan Dilag, owner of the forest. Ibig sabihin ng Panginoon ang manlilikha. Para sa blaan, ang kalikasan ay pinakatiwala sa kanila upang pangalagaan. Ang linilong fairies ang tagapangalaga at tao ang gagamit sa kalikasan upang pakinabangan para sa mga blaan. Hindi banal ang pag-angkin ng kalikasan, tulad ng hangin, lupa, gubat at iba pa. Para sa kanila, ang lupa ay nilikha ng Panginoon at hindi maaaring ariin ng sinaunang nilalang. Maaari itong gamitin sa tamang paraan upang mapakinabangan, kung hindi sisirain ni Tana ang lupa sa pamamagitan ng lindol o pagguho at pagkawasak. Paraan sa pagtatanim ng mga blaan. Sinasaka ng mga blaan ang lupa sa loob lamang ng isang taon. Ang pagtatanim ng palay ay tumagal ng 5 buwan, Mayo hanggang Oktubre. Sa susunod na 5 buwan na naman ang sa kamote, Nobyembre hanggang Marso. Pagkatapos noon ay ibabalik na ng mga blaan ang lupa sa komunidad at lilipat ng ibang lokasyon upang isagawa ulit ang pagtatanim. Impluwensya ng Kristyanismo.
Ang blaan ay naimpluwensyahan ng mga Kristiyano, naging bahagi ng KMACOP o UCCP, United Methodist Church at Catholic. Tinatayang 40% ng mga blaan ay naging Kristiyano. Ang mga blaan ay naimpluwensyahan ng Kristyanismo, karamihan ay naging Kristiyano at naging bahagi ng Christian Missionary Alliance Church of the Philippines, KMACOP, United Church of Christ of the Philippines, UCCP, United Methodist Church at ang ilan naman ay Katoliko. Tinatayang 40% ng mga blaan ay naging Kristyanismo. Bahay ng mga blaan. May taas na 6 hanggang 10 pulgada mula sa lupa at may hagdan na binubuo ng 3 baitang. Haligi ay ipilipil o jimelina. Dingding ay kawayan. At ang atip ay kugon. May taas na 6 hanggang 10 pulgada mula sa lupa at may hagdan na binubuo ng 3 baitang. Ang haligi ng bahay ay yari sa ipilipil o jimelina. Ang dingding naman ay yari sa kawayan at pangatip ay yari sa kugon. Isa lang ang kwarto. Isa lang din ang nasisilbing kusina at sala at nakasabit sa mga dingding ang mga sandata na gawa sa kahoy tulad ng espada, kutsilyo at itak at iba pa. Ang silong ng bahay ay nagsisilbing kulungan ng mga alagang hayop tulad ng manok, pato at kambing. Kasuotan ng mga blaan. Ayon kay Dieber, ang tila ay yari sa abaka, beads at mga butones. Ang palamuti sa bulsa ay blusa ng mga babae. Di naman gaanong burbado ang jacket ng mga lalaki. At doon lang po natatapos ang aking pag-uulat sa blaan, mga blaan.